Magandang gabi, Boss Pao. Ako si Adrian. Isa akong batang lumaki sa bayan ng Tanay Rizal. Isang lugar na napapalibutan ng bundok, gubat at mga ilog. Kilala ang Tanay dahil sa malalamig na hangin, mga talon at mga kuweba. Ngunit higit sa lahat, may mga alamat at kwento ng kababalaghan na matagal nang ikinikwento ng mga matatanda. Ang karanasang ito, Boss Pao, ay hindi ko malilimutan. Ang pagkakatagpo ko sa tinatawag nilang matanda sa liblib. Nagsimula ang lahat noong ako'y nasa kolehiyo na. Umuwi ako sa probinsya para magbakasyon at nakipagkita sa ilang kaibigan. Nagkayayaan kaming umakyat sa bundok sa bahagi ng Sitio Laiban, isang baryong malayo sa Kabihasnan. Ang daan papunta roon ay maputik at puno ng nyog at kawayan. May mga pagkakataong walang signal ang cellphone at halos wala ring tao sa daan. Habang kami ay naglalakad, napansin ko ang kakaibang katahimikan. Wala man lang huni ng ibon o ingay ng kuliglig. Ang hangin ay mabigat at tila may nakamasid sa amin. Dumating kami sa isang lumang kubo na halos gumuho na. Dito namin naisip na magpahinga. Ngunit doon nagsimula ang hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Sa labas ng kubo, Boss Pao, ay may isang matandang babae na bigla na lang lumitaw. Payat siya, kuba, nakayuko at nakasuot ng kupas na saya. Ang kanyang buhok ay mahaba, puting-puti at gusot, at ang kanyang mga mata, Boss Pao, ay mapupungay na parang walang buhay. Hindi namin siya kilala, at ang sabi ng isang lokal na kasama namin, wala na raw nakatira sa bahaging iyon ng sityo. Ngunit malinaw na nandoon siya, nakatingin sa aming lahat. Pinilit naming wag pansinin. Ngunit sa tuwing gagalaw kami, Boss Pao, naroon siya sa gilid ng aming paningin. Minsan sa may puno, minsan naman sa likod ng kubo, minsan ay nakatayo sa gitna ng damuhan. At ang mas nakakatakot, tuwing titignan siya ng direkta, nakangiti siya ng malawak. Ngunit ang ngiti niya ay puno ng panlilinlang. Pag uwi namin kinagabihan, Boss Pao, hindi pa rin nawala ang presensya na matanda. Sa bahay ng kaibigan kong si Marco, sa barangay Kayumbay, habang kami ay nagkakape, bigla naming narinig ang mga yabag sa labas. Paglabas namin ay wala namang tao. Ngunit nakapako sa lupa ang bakas ng paa ng isang matanda. Mabigat iyon at papalapit sa mismong pintuan. Kinagabihan, Boss Pao, nagsimula ang bangungot. Sa aking pagtulog, nakita ko ang matandang iyon. Nakaupo siya sa paanan ng aking kama, nakatitig sa akin at paulit-ulit na bumubulong, "Sumama ka na." Pagkagising ko ay may mga pasa at galos ako sa aking braso na para bang may mahigpit na humawak
sa akin habang natutulog. Lumipas pa ang mga araw at mas dumalas ang mga kababalaghan. May mga pagkakataon na bigla na lang akong nawawala sa ulirat at nagigising sa ibang lugar. Minsan sa gilid ng ilog, minsan sa masukal na bahagi ng gubat. Laging may bakas ng yapak ng matanda malapit sa akin. Ang mga kaibigan ko ay nagsimulang makaramdam din ng kakaiba. May humihila raw sa kanilang buhok. May malamig na hangin sa kanilang batok. At minsan ay may nakikitang anino ng isang kuba sa likuran nila. Hanggang sa isang gabi, naisip naming humingi ng tulong sa simbahan sa Morong Rizal. Doon sinabi ng pari na matagal nang may kwento tungkol sa isang matanda sa liblib. Isang nilalang na hindi matao, hindi rin ganap na multo. Isa siyang nilalang na nakulong sa pagitan ng buhay at kamatayan. At nakikisalamuha lamang sa mga napapadpad sa kanyang teritoryo. Ang sabi pa nila, ang sino mang magtagpo sa kanya at hindi agad lumisan ay tinatatakan, sinusundan, saan man magpunta. Nagdesisyon kaming bumalik sa kubo upang tapusin ang lahat. Pagdating doon, Buspaw, halos hindi na namin makita ang daan dahil sa sobrang dilim. Ngunit malinaw pa rin ang presensya ng matanda. Nakatayo siya sa gitna ng kubo, nakangiti at nakatingin sa amin na parang inaasahan niya ang pagbabalik namin. Sinimulan na ng pari ang basbas at dasal. Ngunit sa kalagitnaan, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nagsimulang mag-ingay ang mga bubong. At mula sa sulok ng kubo, ay narinig namin ang malakas na halakhak ng matanda. Nakakayanig iyon, Buspaw, at nakabibingi. Ang kanyang anyo ay unti-unting nagbago. Ang kanyang muka ay humaba. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. At ang kanyang katawan ay nagmistulang anino na lumulutang sa ere. Halos mawalan kami ng malay sa takot. Ngunit tuloy-tuloy ang pari sa pagdarasal hanggang sa unti-unting naglaho ang anino ng matanda. Naiwan na lamang ang malamig na hangin at ang bakas ng kanyang paa sa lupa. Pagkatapos ng insidenteng iyon, naghiwa-hiwalay kami ng mga kaibigan ko. Ngunit hindi natapos ang sumpa. Hanggang ngayon, tuwing nasa malalayo akong lugar, lalo na kapag liblib, minsan ay nararamdaman kong may matang nakatingin sa akin. At minsan, sa mga panaginip ko, bumabalik ang matanda, nakaupo sa paanan ng aking kama, naghihintay, nakangiti, at paulit-ulit na binubulong ang salitang, "Hindi ka makakatakas. Sa liblib ay hihintayin kita."